Hollywood TV. Sa kabilang banda, si Alexander. "Fuck you, asshole." Binatukan ko ang lalaking nasa harapan ko. Ang tanga ay nagkaroon ng lakas ng loob na humiram ng malaking halaga ng pera sa akin at hindi ibalik ito pagkatapos ng deadline. Ang alam mo lang kung paano gawin ay lumabas doon, kumikilos na parang isang mayamang motherfucker kapag hindi mo mabayaran ang iyong utang. Bahagya siyang umubo. "I'm gonna pay you back, man. Just give me some more." Hindi ko na siya binigyan pa ng pagkakataong magsabi pa habang diretso ang kamao ko sa bibig niya. "Kung maglakas loob kang buksan ang maruming bibig mo para sabihan akong bigyan ka pa ng time, sisirain ko ang lalamunan mo." "Get that?" Galit na tanong ko. Lumapit sa akin si Alessandro na nakatayo sa isang dulo ng kwarto. "You got a minute?" bulong niya. Tumango ako at napatingin sa lalaking nasa harapan ko. Pinasadahan ko ng daliri ko ang buhok ko, lumabas ako ng kwarto. Tinapik ni Alessandro ang balikat ko. "You gotta calm down, dude. I know it's not only the money issue that got you this height. Hell, you don't care about money because you've got a lot you can't even count. Tell me bro, it's that chick, right?" Tanong ni Alessandro na nakataas ang kilay. Sinamaan ko siya ng tingin. "She's not a chick. Her name's Irish, goddammit." Galit akong umungol, sinipa ang upuan sa tabi ko. Itinaas ni Alessandro ang kanyang mga braso bilang pakunwaring pagsuko. "Calm your horses, man. I really think you need to rest. That girl's got you. I don't even know, but she's got you hard." Napa-facepalm ako. "I need to fly to Texas." Andoon siya. Umiling si Alessandro. "No way, pal. You're going nowhere. That girl needs to heal completely bago kanya makita. Kung nakikita kanya ngayon, I swear it's gonna trigger her emotions and trust me, not in a good way. Give her some time." "But there's no but here, that girl." Sinamaan ko siya ng tingin at tumawa siya. Kailangan ng oras ni Irish. "Paano kung umuwi ka na, ako na ang bahala sa mga bagay-bagay dito." Sabi niya at na-realize ko na kailangan ko talaga ang pahinga. Tumango ako. "Salamat bro. Magkita tayo mamaya," sabi ko sa kanya habang hinuhubad ko ang jacket ko at naglakad palabas. Sa sandaling pumasok ako sa bahay, ang parehong pakiramdam ng kalungkutan ay bumalot sa akin. Bumuntong hininga ako at pumunta sa kusina, kumuha ng isang bote ng tubig sa ref. I was damn hungry pero walang magluluto para sa akin. Wala ang Irish ko para magluto ng paborito kong pagkain. Nagalit ako sa isiping iyon at ipinutok ko ang bote ng tubig sa aking kamay, hinawakan ang aking buhok at hinila ito sa pagkadismaya. Anong klaseng buhay ito? Puno ng labis na galit, pait, puot at paghihirap. Wala akong choice, umorder ako ng Italian food. Sa sobrang tagal bago na ihatid ang order ko, naglibot-libot ako sa bahay at napadpad sa art room. Tumingin ako sa paligid at nakita ko ang mga magagandang portrait na nakakalat sa paligid. Sila ay mga larawan ni Katrina at ang mga ginawa ni Irish. Pagkatapos ay may mga bagong portrait na ginawa ko kay Irish. Yung mga ginawa ko habang nasa ospital siya. Siguro tama si Alessandro. Siguro kailangan kong mag-move on at pagandahin ang mga bagay-bagay. Sa pag-iisip na iyon at oras na nalalabi bago dumating ang aking pagkain, nagsimula akong magtrabaho. Inilabas ko ang lahat ng mga larawan ni Katrina gaya ng iniisip ko. Kumuha ako ng 2 malalaking kahon at inilagay ng maayos dito. May sapat na silid na natitira kaya inayos ko ng maganda ang sarili ni Irish. Sa kabilang panig, inayos ko ang lahat ng mga pieces of artwork na ipininta niya noong nagtrabaho siya para sa akin, ang aking mga mata, ang aking mansyon, ang pole sa likod, ang langit at lahat ng iba pa. Biglang may pumasok sa isip ko. Paano kung habang hinihintay siyang gumaling, mag-set up ako ng picture gallery para sa kanya? Parte ito ng pangarap niya. Oo, yun ang gagawin ko. Samantala, pabalik sa Texas, si Grace at ang doktor na si Nathan ay talagang nadidismaya. Sa simula, kinausap sila ni Irish at binigyan sila ng malungkot na ngiti. Pero kamakailan lang, wala siyang sinabi at ang tanging emosyon na ipinakita niya ay lungkot. Sa umaga, pumupunta siya sa lake at maghapon doon at sa gabi, nagkukulong siya sa kanyang silid at umiiyak. "You need to do something. It kills me to see her that way." Humihikbi si Grace. Hinaplos ng doktor ang kanyang balikat ng marahan. "It's going to be fine ma'am. It's just a phase. She's just really depressed. I'll try talking to her later." Umiling si Grace. "Not later, now doctor. Talk to her now. She's not improving." Desperado siyang pakiusap ni Grace. Napabuntong hininga ang doktor. "Fine then ma'am. I'll go see her now." With that, tumayo siya at naglakad palabas,
humuhuni sa beats ng paborito niyang kanta. Huminto siya sa di kalayuan para lang humanga sa ganda ni Irish, nakaupo sa bato sa tabi ng lake at nakatingin sa langit. Ngunit nalungkot siya nang malaman na sobrang broken ang babaeng ito. Kailangan niya ng closure, kailangan niya ng labis na pagmamahal, sobrang atensyon. Pagkatapos ay lumapit ito sa kanya at ipinatong ang mga palad sa likod ng mga kamay nito. Napabuntong hininga siya, na nagpapakitang hindi niya napansin ang presensya nito until then. Hi Irish, naiinip akong manatili sa loob ng bahay, kaya naisip ko na mabuti na sumama sa iyo, hope you don't mind. Tumango lang siya. Come on Irish, you got to talk to me. Ikaw lang ang kasing edad ko dito. We got to roll together. I don't even know what kind of conversation to have your mom. Let's talk about something. Sinabi niya sa kanya, desperado para sa kanyang atensyon. Hindi niya ito pinansin at nanatiling nakatingin sa langit. Please Irish, luluhod ako kung kailangan. Kailangan ko lang ng kaibigan. Itinulak niya ang kanyang mga butones gamit ang kanyang puppy eyes at malungkot na boses. Napabuntong hininga siya. Ano ang gusto mong pag-usapan? Napangiti agad ito sa doktor. Now that's my girl. Una sa lahat, gusto kong malaman kung ano ang tumatakbo sa isip mo. Nothing, dry niyang sabi. Okay then, bakit palagi kang umiiyak sa gabi? Tanong niya, maingat na itinanong. Nakuha niya ang atensyon niya. Hindi ako umiiyak sa gabi. Pipilitin sana niya ngunit napagtanto niyang magagalit ito sa kanya. You know what, let's talk about colors instead. Iminungkahi niya. Sumilip iyon sa interes niya at natuwa siya na ibinaba nito ang topic ng pag-iyak niya sa gabi. Colors. Tumango siya. Oo, ano ang paborito mong color? Tumagilid pababa ang kanyang mga labi. I can't remember. Malungkot niyang sabi. You don't have to feel bad for forgetting anything Irish. It's normal. Minsan, I forgot my girlfriend's real name because I always called her with pet names. Biro niya habang inaalala kung bakit sila naghiwalay ng ex niya. Napangiti si Irish sa kwento. Seryoso ako. I always called her babe, sugar, honey, and much more. Nakalimutan ko na talaga ang pangalan niya. Lalong humagikgik si Irish. Napakalupit mo, Doc. Tumawa ang gwapong lalaki. You wouldn't blame me. Her name is Natalie and she got angry ever I called her that. Kailangan daw kong pagandahin ang relasyon. So I spiced it up so much that it became a problem. Kinuwento niya ang buong kwento at sa unang pagkakataon, natawa talaga si Irish. Were you ever in a relationship, or did you love anyone? Medyo lumukso ang puso niya. Hindi niya naisip iyon noon pa man. May karelasyon ba siya? In love ba siya? Ano ba talaga ang nangyari sa kanya? Bakit wala siyang maalala? Umiwas siya ng tingin at nagkibit-balikat. I can't remember. Napansin ng doktor na bumalik siya sa pagiging malungkot. It's fine Irish. Anyways, let's go back to colors. So far, you've been wearing white clothes. So since hindi mo na matindaan ang best color mo, ipagpalagay natin na white, ha? Tumango lang siya. Ang mga babaeng mahilig sa white ay laging malinis at inosente. Sila ay matalino sa pag-book ngunit hindi masyadong sosyal. Mas gusto nila ang seafood at red wine kaysa sa burger at soda. They're straightforward and sincere. Maaaring wala silang pinakamahusay na love life pero kapag nagmahal sila, nagmamahalan sila ng totoo. Pero ingat ka, ayaw mo silang magalit yan lang ang masasabi ko sa mga babaeng mahilig sa white. Natawa siya sa dulo. Sa totoo lang namangha si Irish sa sinabi niya. That's wonderful. Nabasa mo ba yan from somewhere or you just came up with that? Nagkibit-balikat siya. Anong masasabi mo? Kakaisip ko lang yan. Plus white's my fave. Kumindat siya. Paano ang mga babaeng mahilig sa red? Medyo interesadong tanong niya. Nagkunwari siyang nag-isip sandali. First of all, mahilig sila sa chocolate. Tapos clubbing. They're both book smart and socially upright. They love life. You know what I mean, right? They love boys, they get angry a lot and are good at flirting. Natawa siya sa last part. Dahil dito ay talagang humanga si Irish kaya't nag-usap silang dalawa tungkol sa mga colors hanggang sa umabot sila sa black. Tungkol sa mga taong mahilig sa black, lagi silang seryoso. Laging may oras sa trabaho pero hindi sa pakikisalamuha. Halos boring na sila. Halos wala silang love life pero kapag nagmahal, man do they love for real. Mas gusto nila ang whiskey kaysa sa soda, syempre mas gusto nilang manatili sa loob ng bahay kaysa mag-party. Natapos ang doktor, inalisan ng alikabok ang hindi nakikitang alikabok sa kanyang mga balikat at pumalakpak para sa kanyang sarili. Gusto ring pumalakpak ni Irish, ngunit ang mga katangiang iyon ay tumugma sa mga katangian ng isang taong inaakala niyang kilala niya. From her past siguro, o saan, nakakabahala lang ang iniisip, ngunit alam niya sa katotohanan na ang mga katangiang iyon ay magkatugma.
I'm so glad you could make it, my dear. We need you here, sabi ni Grace habang hinihila si Diana sa yakap. Nagalit pa rin siya na pinayagan ni Diana si Alexander na lapitan ang kanyang anak ilang linggo na ang nakakaraan, ngunit nang makausap ang doktor na si Nathan, napagpasyahan nilang dalawa na mas mabuti kung lumapit si Diana. Buti na lang dahil nagbakasyon si Diana. Niyakap ni Diana ang ina ng kanyang matalik na kaibigan, na sana ay buhay din ang sariling ina. Thanks for inviting me over, tita. Napaatras si Grace. You're welcome. I hope you had a great flight. You are probably jet-lagged. You should rest in Dr. Nathan's cottage. I want to surprise Irish kapag nagising siya. Excited na sabi ni Grace. Ngumiti si Diana sa kanya. Ito ay isang malungkot na ngiti bagaman. Magandang ideya iyan, tita, ngunit paano kung hindi niya ako makilala? Ang pag-iisip ng aking sariling matalik na kaibigan ay hindi ako naaalala, I swear. Muli siyang niyakap ni Grace. Don't be pessimistic my dear, your friend would remember you. I've already prayed for that. You need to get into her mind. You need to bring back my baby girl. She's been so sad lately. She even refused to have. Kailangan nating bumalik ang Irish natin. Tinapos niya ang nagngangalit na mga ngipin. Ang ideya pa lamang ng kanyang anak na maalala ang lalaking naglagay sa kanya sa ganoong emphatic condition ay nagalit na sa kanya. It's bound to happen Tita Grace. Kung maaalala ka ni Irish, ako at ang lahat, halatang maaalala niya siya, mahinahong sabi ni Diana sa kanya. Lalo na't mahal na mahal niya ito. Napaisip siya sa sarili. Bumuntong hininga si Grace at kinuha ang kanyang bag. Let's go para maligo ka na at magpahinga. Salamat tita, sagot ni Diana na naglalakad sa likuran at hinahangaan ang magandang kapaligiran. Sabik na sabik siyang makita ang kanyang cute na kaibigan. Nakahiga si Irish sa kanyang kama, nakatingin sa kisame ng bubong niya at iniisip pa rin ang tungkol sa isang lalaki. Hindi niya maipakita ang mukha sa kanyang ngunit tumitibok ang kanyang puso sa tuwing naiisip niya ang lalaking walang mukha na laging sumasalakay sa kanyang mga panaginip. Naputol ang pag-iisip niya nang may kumatok sa pintuan niya. Inaasahan niyang magpatingin siya sa doktor o sa babaeng patuloy na nagpipilit na siya ang kanyang ina, ngunit hindi, sinalubong siya ng isang napakagandang morena. Pinaupo siya nito. Bagong doktor, tanong ni Irish. Hindi siya magugulat kung ang babaeng nauna sa kanya ay isang bagong doktor. Malamang napagod na si Dr. Nathan sa kanya. Humagalpak ng tawa si Diana. Talagang tumawa siya hanggang sa tumulo ang mga luha niya. Napangiti ito ng natatarantang Irish. Come on Irish, it's me. Your one and only best friend. Your favorite girl in the whole world. It's me. Me. Tuwang-tuwang bulalas ni Diana, na sumugod sa nalilitong kaibigan at hinila siya sa yakap. Isang napakahigpit na yakap. I missed you so much Irish. So fucking much, you won't believe it. I missed you even more than that time you flew to Italy. I flew to Italy, tanong ni Irish habang inilalayo ang sarili sa dalagang dumudurog sa kanyang buto. Ngumiti si Diana sa kanya. I'll tell you about that later. Pero seriously girl, hindi mo ba ako natatandaan? Saglit na pinag-aralan ni Irish ang mukha ng crazy girl for a moment. Ikaw yung babaeng galing sa ospital, I guess. Nagkibit-balikat siya at umiwas ng tingin. Ito ay talagang nakakahiya. Bakit hindi niya maalala ang lahat ng mga taong ito na lubos na nakakakilala sa kanya? Napansin ni Diana ang biglaang hindi komportable na pagbabago sa kanyang matalik na kaibigan at hinila siya nito sa isang yakap. It's fine Irish. Don't feel sad, okay. It's okay not to remember me. And you are right. I'm the girl from the hospital. The one and only, your best friend. My name is Diana. Nagtapos siya ng may proud na ngiti. Umiwas pa rin ng tingin si Irish. I'm sorry, hindi talaga kita kilala. Hindi ko masyadong maalala. Tumawa lang ang morena. It's totally fine. It's okay not to remember. Minsan, nakakalimutan ko pa ang pangalan ko kapag nakakakita ako ng cute na lalaki. Nagdulot ito ng hagikgik ni Irish. She already liked the girl. Diana, tama ba? Tumango si Diana. Yup, the one and only beautiful Diana. Isang ideya ang pumasok sa isip ni Irish. Sabi mo best friend mo ako diba? Tumango si Diana. Please do tell me what exactly happened to me. Paulit-ulit kong tinatanong ang mga tao dito pero ayaw lang nilang sabihin sa akin. Please tell me, Diana. Nagmamakaawa si Irish. I need to know in order to be at peace. I need to know Diana. Nadurog ang puso ni Diana sa nakikitang desperasyon sa mga mata ng matalik na kaibigan. Alam niyang may kailangan siyang gawin. Kailangan niyang tulungan ang kanyang matalik na kaibigan. Iyon ang dahilan kung bakit siya dumating. Para tumulong. Sasabihin ko sa iyo, Irish. Sasabihin ko sa iyo ang lahat. Pero sabihin mo muna sa akin, dito ka ba maghapon o may ligtas kang kanlungan? Nakakabagot kaya hindi ako makapaniwala na walang telebisyon o wifi dito.
Tumawa si Irish. Sabi ng doktor ko hindi ko kailangan iyon. Pero minsan naiinip ako dito. At mayroon akong kanlungan, ito ay ang lake sa likod bahay. Gusto mo bang ipakita ko sa iyo? Nanlaki ang mata ni Diana. Is that even a question? Dalhin mo ako dyan, girl. Natatawang tumayo si Diana at hinila palabas ang best friend. Dinala siya ni Irish sa likod at ipinakita sa kanya ang lake. Oh my goodness, ang ganda talaga ng lugar na ito. I can't believe you've been enjoying this view alone. Biro ni Diana habang naglalakad papunta sa tubig at kinuha ang kanyang mabalahibong tsinelas, isinasawsaw ang kanyang mga daliri sa tubig. Oh, ang sarap sa pakiramdam ng tubig. Girl, I need to swim. Bakit hindi ko dinala yung swimsuit ko? Erg, umungol siya. This is one sure safe haven, babe. I really love it. Pinanood lang ni Irish si Diana na naglalaro na parang batang babae. Sana lang ay masabi sa kanya ng dalaga ang lahat ng nangyari sa nakaraan. I remember you always hate the idea of skinny dipping noon, but Kendall and you just didn't care. You're such a prude. Natawa si Diana habang sinimulan niyang hubarin ang kanyang palda. Nanlaki ang mga mata ni Irish at tinulak niya ang isang kamay sa harap. Please stop. Nakakadiri lang yan. Natawa din siya sa sarili niya. Natawa din si Diana. You see, you're still a prude. I know my Irish is still in that body, you just can't remember. Ngumiti si Irish at nagkibit balikat lang. Kaya nga gusto kong tulungan mo akong makaalala. Siya nga pala, sino si Kendall, binanggit mo ang pangalan. Tumawa si Diana kaya nangilid ang mga luha sa kanyang pisngi. You don't remember Kenny. Oh my God, this is the best news I've heard throughout the day. Nagyabang siya na siya ang unang taong maaalala mo. Nakakahiya. I tell you what, I'll call him at sasabihin mo sa kanya na hindi mo siya kilala. Natatawang mungkahi ni Diana na naging dahilan ng pagtawa ni Irish. The girl was just so silly. This is so fucking hilarious, bitch. Kendall's gonna be heartbroken for real. His gay ass is gonna throw a tantrum. He's gay. Gulat na tanong ni Irish. Tumango si Diana sabay tawa. Hindi mo talaga siya maalala. Umiling lang ang blonde at tumingin sa ibang direksyon. Natawa ulit si Diana bago niyakap ang kaibigan. Hey you, don't feel bad, okay. Pinsan mo si Kendall. Pangalawa nating best friend. He's so cute, nice and a total cuddle bunny. Isa rin siyang bakla, na kahit kailan hindi mo ikinahihiya. Pilit na inaalala ni Irish. May picture ka ba sa kanya? Tumango si Diana. I do, pero nasa cottage ang phone ko. I describe ko na lang siya, ha? Tumango naman ang blonde sa pagkakataong ito. Sobrang tangkad niya. May jet black siya na may halong brown na buhok. Medyo lumukso ang puso ni Irish. The guy from her dreams had that kind of hair and was insanely tall too. At silver eyes. Tumawa si Diana at umiling. Nope. Piercing blue eyes. Sobrang cold niya pero sa totoo lang, mabait siyang tao. Tanong ni Irish, hinuhusgahan ng lalaking laging sumasalakay sa kanyang mga pangarap. Tumawa ulit si Diana. Oh hell no, Kenny is so warm and funny. He also loves black. Paborito niyang kulay yan. Natapos ang Irish na nakapikit. Kung kailangan niyang maalala ang taong ito ng husto, kailangan niyang ipikit ang kanyang mga mata at makipag-usap sa kanyang isip. Nanlaki ang mga mata ni Diana nang mapagtanto ang lalaking inilarawan ng kanyang matalik na kaibigan. Si Alexander Romano yun, ang fucking hot mafia boss. Malinaw kasing gabi na kahit pilitin ni Tita Gray si Irish na huwag alalahanin ang lalaking ito, hinding-hindi nakakalimutan ng puso ang tunay na pag-ibig. Tama, mahilig siya sa black diba? Gulat na tanong ni Irish kay Diana. What's wrong? Para kang nakakita ng multo. Umiling si Diana at peking tumawa. Not really. Kenny loves the rainbow colors. He's a gay in all definitions. So jovial. Tumingin si Irish sa langit. Kung ganoon nga, sino ang lalaking ito? Lagi siyang nasa panaginip ko. Hindi ko na matindaan ng malinaw. She ended in a low tone, so confused. Inaasahan niyang ang lalaking ito sa kanyang panaginip ay ang tinatawag na Kendall. Nangangati ang bibig ni Diana na sabihin ang totoo. Nagkakaroon siya ng mind-to-heart debate. Hindi siya sigurado sa magiging reaksyon niya kapag sinabi niya ang totoo. Pagkatapos ay ginawa niya ang kanyang desisyon. Nandito siya upang tulungan ang kanyang matalik na kaibigan at kung ang pagsasabi sa kanya ng totoo ay makakatulong, kung gayon yun ang kanyang gagawin. Yung lalaking tinutukoy mo ay... There you are. The beauty of seeing two beautiful girls having heart-to-heart conversation is just too much. Breathtaking, sabi ni Dr. Nathan, naglalakad papunta sa mga babae. At dito na po, nagtatapos ang part 30 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.